Amen? Magandang umaga sa ating lahat. Parang malungkot tayo. Hindi naman. Di naman. Okay na. Tama lang. At yun, gusto ko lang magbigay tayo ng papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng palakpak. Palakpakan mo natin ang ating Panginoon. Amen. Kasi sabi ng Bible, purihin natin sa pamamagitan ng pagpapalakpak. Yun. Kung paano natin pinapalakpakan ang Coldplay. Tama ba? Ano ba yung Coldplay? Banda. Yun, banda. Akala ko hindi nyo alam eh. Alam nga ni President Bongbong yun eh. Nanonood siya nun eh. So yun. At ngayon, dumako tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. At nag-chat sa akin si Sister Nora, Friday ng gabi, nabasa ko sa Sabado. At yun, nag-isip ako ng aking pag-uusapan natin ngayong umaga. At binasa ko doon sa chat ni Brother Rodolph, wala dito, no? Doon sa, ano ba yung chat niya doon? Busy. Being under Satan's yoke. Yun, ang kumbaga yung pinag-uusapan doon yung ni Satan, yung plano para sirain yung mga Kristiyano, di ba? So, gano'n. So, yun ang aking napag-isipan. Sabi ko magandang itapik to. Kasi, si Jesus Christ ay busy siya, pero hindi sa mga walang kabuluhan na bagay, hindi sa mga makabuluhan. So bago yun, tayo muna ay magbasa ng isang verse lang, Mark 1:35. Tayo po'y tumayo at sabay po natin basahin sa Marcos chapter 1 verse 35. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Amen. Tayo po ay maupuna, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po minsampay narito upang kami ay makinig, mag-aral ng iyong salita. Buksan niyo nga po, Panginoon, ang aming puso at isipan upang kami ay matuto sa iyo at kami, Panginoon, ay sa aming pang-araw-araw na buhay ay magkaroon kami, Panginoon, ng idea kung paano namin kami ay magbigay sa iyo ng parangal, magbigay ng papuri, O Diyos. Maraming salamat, Ama. Maging doon, Panginoon, sa mga wala rito, nawa sa susunod na gawain ay narito sila upang sama-sama kami na magpuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa bawat isa. Nawa sa aming paglabas, Panginoon, dala-dala namin ang pagpapala spiritual ang aming matutunan dito, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang ating pag-uusapan ngayon ay quiet time na tinatawag. Maaaring naibigay ko na sa inyo ito noon. Naalala niyo? Ayun. So rito, merong katanungan. Sabi niya, how to have a quiet time? Paano tayo magkakaroon ng quiet time? So, isa pang tanong, why to have a quiet time? Bakit daw tayo ay magkakaroon ng quiet time? Ito po yung tinatawag na example
Si Jesus Christ ay number one, Jesus example. Yun nga, sa Mark 1:35, na sabi doon, madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. So yun, yung panahon ni Jesus Christ, kung alam po natin, kung babasahin po natin yung buong Mark chapter 1, ay busy siya. Busy dahil ang dami niyang pinuntahan na lugar. Sa kabila ng kanilang kabisihan, kaabalahan, ay nagawa niya pang manalangin. At sabi niya, madaling araw pa ay bumangon na si Jesus. At bilang isang Kristiyano, tayo po ba ay madaling araw na nagigising? Tanghali na, dahil parang manalangin. Ewan ko, dito sa Don Watts, anong tawag doon? Devotion. Napakaaga, alas 5. Di ba? May nakakarating, wala yata eh. Meron din naman. So, puri ng Panginoon. Dahil meron nakarating, si Jesus ay kasama ng kanyang mga alagad ay umikot sa buong kung saan lugar man siya napunta. So busy siya. Sa kanilang kabisihan ay nakuha niya pang magkaroon ng tinatawag na quiet time. Nasabi doon, madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nananalangin. Nagpunta siya sa isang lugar kung saan siya maaari siyang manalangin mag-isa. Ano kayong lugar yon? Hindi ko alam. Kasi noon siguro wala pa mga tao. Ay maaari sa isang lugar na walang maingay. Ay paano naman tayo ngayon? Halos yung bahay natin ay napaka-liit. Kumbaga, marami pang maingay. Paano natin gagawin yun? Di ba? So siguro, depende sa inyo kung anong mga oras tahimik sa bahay nyo. Di ba? Mayroon naman oras yan eh, na tahimik yun eh. Hindi naman lahat ng oras maingay eh. Di ba? So siguro pumili ka doon ng oras na kayo at ang Panginoon lamang ang dapat makikipag-usap na sa Kanya. So kung kinakailangan ay magkaroon tayo ng oras. Halimbawa, alas 12, wala nang maingay. So pwede tayo makipag-usap sa Diyos para magkaroon tayo ng kagaya ni Jesus na kung saan ay sa kabila ng kanyang abala. Sabi nga doon sa chat ni Brother Rodo na abala ang ang isang Kristyano kapag abala ka, hindi mo na maisip yung manalangin eh, di ba? Pagka minsan pagod ka, ako minsan ganun eh. Pagod, bago matulog, ay nahiga na lang ako sa isip ko na lang. Hanggat maaari, i-push out natin, makikipag-usap tayo sa Panginoon. At kahit na tayo ay pagod, ay sikapin natin na yung mata natin ay hindi na. Kasi di ba, kapag kapagod ka, ikaw ay talagang makakatulog ka. Lalo kung mananalangin kang nakahiga. Di ba? Naranasan nyo na yung nanalangin na nakahiga, kung pala tulog ka na. Hindi ka lang nagpag-amen. Di ba? Meron ganun, di ba? So, dapat, hanggat maaari, kung nakahiga ka man, sikapin mong gising ka. Kumbaga talagang yung isipan mo ay gising. Dahil kapag kapagod ka, talagang makakatulog ka talaga. Maalala mo na lang kinaumaga na hindi pala ako nag-amen. Di ba? Ganun ako minsan eh. Ganun ako pagka nananalangin. Kaya sinasabi ko yun, nararanasan ko kasi yun eh. So, dapat magkaroon po tayo ng quiet time. Meron tayong panahon
kagaya ni Jesus na kung saan meron siyang panahon, nasa kabila ng kanyang kaabalahan, pag-iikot, nagpapagaling siya, pumupunta siya sa mga sinagoga, kasi yun ang tungkulin kasi niya. Tungkulin po natin na bagamat abala tayo sa lahat ng bagay, ay huwag natin kaligtaan yung kahit man lang pagpalagay natin na 10 minuto, tama na ba yun? Bilang panalangin, mahirap. Mahirap kasi 1 oras kasi di ba, si Peter, yung mga alagad ni Jesus, nananalangin si Jesus, yung mga alagad tulog na. So, natutulog. Napakahirap talaga ang manalangin. Talagang sabi ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon, kahit man lang 1 oras man lang sana na tayo ay mananalangin. So yun, why to have the quiet time? Number 1, sapagkat si Jesus ang example po natin. Pangalawa, bakit tayo daw po ay magkaroon ng quiet time ay napakahalaga ang salita ng Diyos. So, yung quiet time pala natin ay kinakailangan din palang may kasamang salita ng Diyos. Acts 20 verse 32. Ano sabi doon? Acts 20 verse 32. Ano sabi doon? Mga Gawa, chapter 20, verse 32. At ngayon, itinaggubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita ng papahayag ng Kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inalaan sa lahat ng Kanyang ginawang banal. Amen. Amen. So, yun, bakit daw tayo magkaroon ng quiet time? Ibig sabihin kasi ng quiet time, yung nandun ka sa isang lugar na kung saan ay nagpupulay-mulay ka ng salita ng Diyos. Ang sabi doon, napakalaga importance of God's Word. Kumbaga, makamahalaga ang salita ng Diyos sapagkat anong sabi doon, makapagpapatibay sa inyo at makapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. So yun po, ang salita daw ng Diyos ay makapagpapatibay sa inyo, sa atin. At makapagbibigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. So kapag hindi po tayo babasa ng salita ng Diyos, maring hindi po natin makamtan ang mga pagpapalang inilaan sa atin. Yun po, kasi ang salita ng Diyos, doon natin kumbaga sa isang gawain, sa isang bahay, doon makikita yung plano kung saan banda. Para pagdating ng mayari na matibay yung pagkagawa. Ganon din tayo bilang isang Kristiyano, ay kinakailangan gumamit tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat yun po ay nagpapatibay sa ating lahat at nagbibigay ng mga pagpapala na inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. So yun po yung kung bakit tayo ay magkaroon ng quiet time ay sapagkat napakahalaga ang salita ng Diyos. At yung pangatlo ay food source. Yun po yung pinanggagalingan ng ating pagkain. Pagkain, kaluluwa. Yun po yun. Spiritual na pagkain. 1 Peter 2, chapter 2, verse 2. First Peter chapter 2, verse 2. Gaya ng sanggol, kayo mananalig sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Amen. So, yun po. Bilang isang Kristiyano, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na
kaligtasan. So, dapat daw natin pagnasain yung spiritual na gatas, spiritual na pagkain, sapagkat yun po ang nagpapalago sa atin. Upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. So, ang salita ng Diyos dapat nating pagnasain upang kasi pagka tayo ay hindi kakain, magugutom tayo, di ba? Papayat tayo. So, hindi tayo lalago, malnourished. Kapag may sustansya ang ating spiritual na pamumuhay, lalago ang ating pananampalataya. So, kinakailangan pala ang salita ng Diyos ay isang source ng ating pagkain spiritual. So, bakit tayo magkakaroon ng buhay tayo? Dahil ang salita ng Diyos ay isang pagkain ng ating kaluluwa, pagkain spiritual, para lumago po tayo sa pananampalataya. Maging doon sa 119:103, ano sabi doon? Psalms 119:103. Pero tayo ko sa okay tapos. Mga awit, chapter 19, verse 100 OT. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinibigay, matamis pa kaysa pulot, lasa nitong pinataglay. Amen. Ang katanungan doon, kapag inuutusan tayo ng Diyos, hindi ba tayo nagre-reklamo? Kasi sabi ni David, o kay tamis na namnamin. Ibig sabihin, matamis pala yung utos ng Diyos. Ano? Di ba? Napakasarap. So, kumbaga, o kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay. Matamis pa kaysa pulot, lasa nitong tinataglan. So, siguro, maaari naman tayo magreklamo sa mga utos ng Diyos, pero si David ay napakasarap ang utos ng Diyos. Dahil higit pa sa pulot, lasa nitong tinataglan. Yun po ang utos ng Diyos. Simple lang naman ang utos ng Diyos eh. Unang-una tanggapin mo siya kung hindi ka pa Kristiyano. Pangalawa, sumampalataya ka. Di ba? Ganun lang eh. Ang sino mang sumampalataya sa Diyos ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang utos ng Diyos ay napakatamis. Kaysa pulot, lasa nitong tinataglay. So, yun. So, bakit tayo magkaroon tayo ng quiet time? Dahil ito po ay pagkain. Pagkain ng ating kaluluwa. Napakatamis. Higit pa sa pulot. Yun po ay sabi. At pang-apat, protection from false teaching. Ito daw po ay bakit daw po tayo magkaroon ng quiet time sapagkat protection po sa mga maling katuruan. Di ba? Kasi pagka sinabi ng tagapagturo, ako ang anak ng Diyos, ang sino man lumapit sa akin ay hindi mapapahamak, kailangan dumaan sa akin. Sino man nagsabi nun? So, kung hindi mo alam yun, maniniwala ka. Diba? Pero, kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ang sabi doon, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama, hindi doon sa isang pastor, kundi kay Jesus lamang. Yun. Naalala ko tuloy tawag ito sa Senado,
yung mga babae doon na napagsamantalahan ay ang paliwanag sa kanila, parang doon yun sa Romans 12:1. Kinikwento ko lang yan, na i-offer mo yung buhay mo. Wala lang. Handog. Kasi kung hindi mo daw i-offer yung katawan mo, masa impyerno ka. Yun ang doktrina nila eh. So ikaw naman, wala kang kaalam-alam sa salita ng Diyos, maniniwala ka. So yun ang nangyayari doon, kaya sila napagsamantalahan dahil doon sa pananalitang yun na kailangan i-offer mo yung katawan mo. Yun. So, kapag hindi mo daw i-offer, pupunta ka sa impyerno. Yun yung mga paliwanag yung mga nabiktima. So yun, kung wala kang alam sa salita ng Diyos, maniniwala ka. So, alam mo kung bakit tayo magkaroon ng quiet time, protection yun. Protection from false teaching. Yun po yun. Kinakailangan magbasa ka ng salita ng Diyos. Acts 17:11, ano sabi doon? Mas bukas ang isipan ng mga Mga Gawa, chapter 17, verse 11. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa sa mga Hudyong taga-Tesalonica. Wiling-wiling sila nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at isinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo nga ang sinasabi niya. Amen. Yun, doon tayo sa pinakahuli. Sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. So, huwag tayong maniniwala sa mga sinasabi ng kagaya ko. Kinakailangan kung ano ang sinasabi ko, kayo rin. Saliksikin mo kung totoo ba yung sinasabi ko. Ganun yan. So, sabi roon, mas bukas ang mga Hudyong, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa sa mga Hudyong taga-Tesalonica. Willing-willing silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw. So, yung mga turo ni Pablo, sinasaliksik din nila. Tinitingnan kung totoo nga ba talaga ito. Kung sinasabi ng sayo na i-offer mo yung buhay mo, offer your, yung sa Romans na i-offer mo para mapupunta ka sa langit, ay mali pala yung interpretasyon doon. So, kinakailangan, salikskin mo rin. Alamin mo. Ay mali na pala yun. Huwag mo sundin, di ba? So, ganun. Ganun ang nangyari doon sa Senado eh. Yung mga nagsasalita doon na talagang ginagamit pa yung salita ng Diyos para makapagsamantala. Yun. So, kinakailangan kung bakit tayo magkaroon ng quiet time dahil protection po sa maling katuruan. Yun po yung layunin ko. At ayun, pang-ilan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Ang lima, sabi ron, keep us close to God. Maging malapit tayo sa ating Panginoon kung tayo'y mayroong quiet time. At renew our mind yun sa Romans 12. Romans 12:2. Ano sabi doon? Romans chapter 12, verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Amen. Amen. So sabi roon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kasi yung mundong ito ay punong-puno ng kasalanan. Di ba? So, naalala ko tuloy yung
Church of Smyrna yata yun, na kung saan ang halimbawa doon, tayo isang bangka. Ang bangka, kinakailangan, hindi, ang paliwanag, ang example pala doon, ang bangka ay nasa dagat. So, kumbaga, okay yun, maganda yung, kumbaga, napakaganda kapag ikaw ay nasa dagat. Ay, ibig sabihin yung ang bangka, kinakailangan talaga ay nasa dagat. Ang masama doon, kapag ang bangka ay napasukan ng tubig, yun yung masama. Tayo, bilang isang Kristiyano, nasa mundong ito. Ang masama doon, kapag ang mundo ang pumasok sa'yo, yun po yung masama. Sabi doon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. So, mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawa ninyo ang kalooban ng Diyos. So, huwag nating hayaan na kagaya ng bangka, huwag nating hayaan na ang bangka ay mapasok ng tubig. Kasi pagka mapasok ng tubig yan, lulubog yan. Huwag nating bilang isang Kristiyano, huwag nating hayaan na ang mundo ay papasok sa atin. Kasi pagka pumasok sa atin, ay lulubog tayo. Kumbaga mawawasak tayo. So, renew our mind. Kinakailangan daw po tayo ay mag-iba ng ating kaisipan. Huwag tayo mag-ayon sa mundo, sa takbo ng mundong ito. Na kung saan ay akala po natin ay napakaganda. Ang akala po natin ay pagkamisan hindi naman masama Ganon talaga si Satan. Kaya nga, yung doon sa PC ay kumbaga yung plano talaga ng Satan ay hindi ka naman parang ganito yun hindi naman masama ang kung ano ang gagawin mo halimbawa hindi naman masama na magsimba ka at okay lang yan at maunawaan ka naman ng Diyos. Halimbawa parang ganun di ba? Hindi ako magsisimba ngayon kasi meron akong gagawin. Busy ako sa aking trabaho. So, maunawaan naman ako ng Diyos niyan. At yun, sa tingin mo ay napaka-ganda yun. Total, maunawaan naman ako ng Diyos, hindi mo na ako magsisimba. So, kung babasahin po natin ang Biblia, sa Hebrews 10:25, huwag kaligtaan ang dumalo sa pagtitipon. Di ba? Kinakailangan alamin po natin yung salita ng Diyos. Kaya nga tayo ay mayroong quiet time na kung saan maging malapit tayo. Keep us close to God. Yun. At dito tayo sa yung kanina why, ngayon how. How to have a quiet time. At ano daw po ang quiet time? What is quiet time? At ang quiet time daw po ay how, ibig sabihin paano. Kinakailangan daw po ay ibigay natin ang ating the best. Ano ba yung pinaka-best natin sa ating buhay? At Ezekiel 44 verse 30, nasabi doon, Ezekiel 44:30. 30. Ezekiel chapter 44 verse 30. Ang pinakamainam sa mga unang bunga at lahat ng handog ng Israel ay mauukol sa mga pari, gayon din ang pinakamasarap ninyong pagkain, sa gayon patuloy ko kayong pagpapalain. Amen. So, ang sabi rito, give our best. Ano ba ang pinaka-best para sa atin na dapat natin ibigay sa ating Panginoon?
Sabi sa Ezekiel, ang pinakamainam sa mga unang bunga at lahat ng handog ng Israel ay nauukol sa mga pare. Gayon din ang pinakamasarap ninyong pagkain. Sa gayon, patuloy ko kayo pagpapalain. Ang ibig sabihin doon, laging nakatuwa doon si Brother Aldrin. Ano ba yung laging nakatuwa doon? Okay. Di ba? Ganun yun. So, how to have quiet time? Kinakailangan ibigay doon po natin yung the best po natin para sa ating Panginoon. At subukan po natin yung Numbers 8 verse 12. Numbers chapter 8 verse 12. Mga bilang. Mga bilang chapter 8 verse 12. Pagkatapos, ipapatong ng mga Levita ang kanilang kamay sa ulo ng mga toro, ang isa'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang isa'y handog na susunugin upang sila'y matubos sa kanilang mga kasalanan. Amen. Ito yung mga handog yung tinatawag na, anong tawag niyan po so? Peace offering ba? Kapatawaran. Yun po, yung handog para ikaw ay mapatawad. Yun. Yun. Give our best sa ating Panginoon. At sabi rito, number 2 ay do it alone. Matthew 6 verse 5 to 6. Five, 6. 6-5 pala. Ayun na ba yun sa ano? Matthew chapter 6 verse 5. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Amen. Amen. Kung tayo daw po ay manalangin, hindi na kailangan ikaw lang mag-isa. Do it alone. At ang tinutukoy ko dito, kung mapapansin nyo po, sa amin dati sa probinsya, pagka mahal na araw, merong pubulaan, parang bahay-bahayan. Nandun yung hindi, meron pa, nandun yung pare na talagang nananalangin niya. Nakatayo yan. Ito yung tinutukoy niya. So, kumbaga yung akala nila ay, ano sabi doon? Mananalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto, yun. Upang makita ng mga tao. Tanda ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ibig sabihin, hindi naman masama yung tayo na nanalangin dito, ibig sabihin doon. Yung purpose lang kasi ng ibang nananalangin ay para ituring niya sa sarili niya na makita ng tao na banal siya. Kumbaga talagang maka-Diyos, yun. Tayo naman, nananalangin, kinakailangan, walang intensyon na talagang sa Lord lang talaga. So yun. Kasi yung iba, nananalangin, para makuha ng atensyon, para para gano'n, na ako'y nananalangin, kumbaga yun. So kinakailangan, pag tayo po ay nananalangin, ay sarilinin mo na talagang nakikipag-usap ka sa Diyos. Amen. Hindi yung ipapakita mo sa tao na banal ako. Yun. So, do it alone. Yun po. At pangatlo, mayroon tayong commitment sa Diyos. Ephesians 5:16. Peso lang.
Efeso. Peso 5:16. 5:16. Mga taga-Efeso chapter 5 verse 16, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Amen. Amen. So, meron tayong commitment sa Lord. Kinakailangan, how to have a quiet time, ay meron tayong dapat commitment sa ating Panginoon. Yun. Samantalin ninyo, ano doon? Samantalin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ng daigdig ngayon. So yun, meron tayong commitment sa Lord na kung saan samantalahin po natin ang paggawa ng mabuti. Sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Punong-puno naman talaga. At kung mapapansin po natin sa ating mundo ng politika, dapat din naman tayo makialam doon. Talagang punong-puno sila ng kaguluhan, kasamaan. So yun, kaya sila nag-aaway-away dahil sa kapangyarihan. So ganun. So yun, ngayon, panghuli, ano daw po yung mga ingredients ng quiet time? Number 1, scripture reading. Yung salita ng Diyos dapat nating basahin. At yung pangalawa, prayer. Kinakailangan ang panalangin. At yung pangatlo, praise. Kinakailangan daw po tayo ay patuloy na magpupuri sa ating Panginoon. Saan tayo dapat magpuri? John 4 verse 23. John 4:23. John chapter 4 verse 23. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagat ganyan ang uri ng pagsamba kinalulugdan ng Ama. Amen. Amen. Sabi doon, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang pagpupuri sa ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Yun po yun dapat nating sambahin. Yung ang pagsamba po natin ay sasamba tayo sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Yun, at ang pamuli, meditation. Anong verse ang meditation? Joshua 1:8. Ano sabi doon? Basahin po natin, baka nakalimutan na eh. Huwag mo kalimutan. May kayo. Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagpulay-pulayin mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa gayon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Amen. Ang sabi doon, pagpulay-pulayan mo yun, araw at gabi. So, ibig sabihin, walang sinabing oras eh. Ang sabi doon, araw at gabi. Hindi sinabing alas 8, o kaya alas 9, wala. Ang sabi doon, pagbulay-bulayan mo yun, araw at gabi. Upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. Siguro, yung pagbulay-bulay,
pwede naman natin pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos kung tayo ay nagtatrabaho. Di ba? Lagi natin isipin na halimbawa, nagtatrabaho ka, siyempre may isip yung salita ng Diyos. Ano ba ang mga memory verse po natin? Na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. Yun. Yun po yun. At yun, nawa ang salita ng Diyos ay ating matutunan ngayong umaga patungkol sa quiet time. Ibig sabihin ng quiet time, mayroon kang laan sa Diyos upang ikaw, tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Sapagkat sabi doon sa ating mga nabanggit na ang sanlibutan ay punong-puno ng kasamaan. So kinakailangan tayo po ay pumunta sa isang tabi at tayo po ay makipag-usap sa ating Panginoon. Kung tayo man ay mayroong mga problema, kung tayo man ay kung tayo man ay mayroong suliranin, alalahanin sa buhay, paglaanan po natin ang ating quiet time. Kung saan si Jesus, kahit na busy yan, meron siyang inilaan na oras para sa pananalangin. So, purihin ang ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sa araw nito, Panginoon, nawa ang aming mga puso, ang isipan namin, Panginoon, ay matuto kami at matutunan namin ito, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay, O Diyos. Nawa, Panginoon, ikaw po ang maghari, Panginoon, sa aming puso, sa aming buhay, sa lahat po ng area ng aming mga gagawin, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yay!